Today, ang pag-aaralan po natin is na mahalaga po sa atin. Amen? So, ang topic ko po ay bringing home the blessing. Talks about the blessing that you receive from the Lord. Amen? Ito po ay pag-aaralan po natin ngayon kung ano yung kahalagan ng cell group, lahat, kung ano ang nagagawa ng presensya ng Diyos sa ating mga tahanan. Paano nagdudulot ito ng pagpapala sa bawat isa sa atin. How many of you na ang presensya ng Diyos ay napakalaga. Yun po yung pinaka-importante sa buhay natin. Amen? Amen? And the Bible says we are the temple of the Holy Spirit. And if the Holy Spirit is living inside of us, kung ang Santo Espiritu ay nasa sa atin, saan man po tayo magpunta, nagdadala tayo ng pagpapala. Amen po ba? Amen. So dapat alam po natin yon, Kaya kailangan bilang mga mananampalataya, tayo po ipinagpalana ng Diyos, So yung visible temple, yung physical temple, usually kita natin, yung pong inisip natin church. But si Lord po ay nagtatag, o tayo po ay ninananahanan ng Santong Espiritu. So wherever we go, God knows what we are doing because we are temple. And the Holy Spirit living inside of us. Amen? Amen? Sino pong naniniwala doon? Praise the Lord. Minsan kasi, kapag alam natin nandito yung Santong Espiritu, nakakalungkot kung saan natin dinadala ang Diyos. Amen? Di pwedeng gagawin, saan po tayo punta-punta, na para bang dinidisrespect natin si Lord. Amen? So, ito po'y magiging problema sa atin. So, if we respect the presence of the Holy Spirit sa ating buhay, sa tahanan man tayo, saan man tayo magpunta, nandun po yung karakter ni Jesus. Amen? Yung karakter ni Jesus. Because when we have the character of Jesus, we attract the presence of God in our lives. Amen po ba? Sino pong naniniwala doon? Amen? So today, meron po tayong titignan talata muna. Sabi ng Lord, the Lord's curse is on the house of the wicked. Ang sumpa daw ng Diyos ay nasa wicked. Wicked means without any relationship to the Lord. Hindi po siya sumasamba sa Diyos. Wicked means unbeliever. They don't believe in the Lord. They don't follow the principle of God. But He blesses the home of the righteous. At pinagpapala niya yung mga tahanan ng mga matutuwid. Amen? So, napakaganda pong talata. Amen po ba? So, ako po'y naniniwala na kapag ikaw ay mananampalataya, ikaw ay righteous. Of course, you become righteous because of what you believe and what you accept in your life, You accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. You become righteous for what you believe. You believe that Jesus Christ on the cross for you. Si Kristo'y namatay para sa iyo, that we become righteous. Originally, we are not righteous because of our righteous act. Yung pong mga gawa natin. I believe tayo pinatawad na ng Diyos. So sabi ng Panginoon, tayo daw ay pagpapalain. He blesses the home of the righteous. Amen? That's why yung mga tahanan po natin ay pwedeng mapagpala. Sino po yung naniniwala doon? Amen? So pwede natin dalhin yung pagpapala sa mga tahanan natin kapag tayo'y may pananampalataya sa Diyos. Amen? Ano ba yung nangyayari sa mga tahanan natin ngayon? Nandun po ba yung pagpapala? O kaguluhan, o bighati, So dapat, sabi nitong ng Bible, He blesses. So pag tinag po natin yung blesses, means fortunate, means favorable, happy. Yun po yung kahulugan ng blessing. Baruch, sabi po niya sa Hebrew. So, blessed. Amen? So, dapat i-claim po natin ito. Amen po ba?
I-claim po natin ito. That's why in our house, there must be filled with blessing of the Lord. Amen? Minsan tumitingin tayo sa material blessing eh. Wala naman pong pera eh. Diba? Pero hindi po lang ganon. Holistic po yung blessing ni Lord. Amen? Pag holistic, marami po. Generally speaking, merong peace, merong joy, merong love, no? Merong understanding, merong forgiveness, merong nandun po, merong provision. Amen? Nasabi niya rito, another verse in the Proverbs. Gusto ko po yung muna basahin mga Proverbs. Unless the Lord builds the house. Tignan niyo po. Unless the Lord builds the house. Yun po yung mga tahanan ninyo. Its builder labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. Maliban ang Diyos ang nagtayo ng bahay, ang tahanan niya ay mawawasak. Kung ang Diyos ay inalis po natin sa ating mga tahanan, nandun po yung sumpa. So ang Lord po yung nagtatayo ng tahanan ng ating mga, no? Amen. Kapag inalis po natin si Jesus, si Lord, the presence of God in our house, automatic po, papasok po yung curses. That's why I declare that every houses na nandito ay pinagpala. Amen po ba? Yung lahat ng nandun ay pinagpala. Because the enemy, no, kailangan po yung enemy, wag po nating hayaan na makapag-penetrate sa ating mga tahanan. Sabi ni Pablo, do not give a foothold. Yung foothold po, yung po yung kapaaning demonyo. Yung foothold, yung pong kapag pinapasok mo yung demonyo, papasok niya yung paa niya, hindi mo na maaalis hanggang sa makapasok siyang tuluyan. That's why, allow God to be the builder of our house. Amen po ba? Amen? So, merong mga sikreto dito eh. Merong pamamaraan para magkaroon tayo ng pinagpalang tahanan. Amen po ba? Amen? Sino po yung gusto magkaroon ng mga pinagpalang tahanan? Yung po, nandun po yung Diyos. Nandun po yung biyaya at pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Especially, sa ating panahon ngayon. I believe, isa po sa purpose ng Panginoon is to, dahil nagkaroon ng pandemic, is once again build our house with the presence of God. O kailangan po, dalhin po natin yung presensya ng Diyos sa ating mga tahanan. Kasi wala na minsan wala na pong pakialaman, wala nang pagpapahalaga, hindi na nga nananalangin, hindi na nga po pinapaintulutan na maihayag yung salita sa mga tahanan. Wala nang nagbabasa ng Bible sa mga tahanan. Wala nang nananalangin, nakakalungkot. Kaya yung presensya ng Diyos, hindi mo na makita sa tahanan. Today, we want every house will be filled with the presence of the Lord. Amen po ba? Amen. Sino po yung gustong ganun? So, kailangan magkaroon tayo ng desire. Amen? Amen? Let Jesus be the King over your lives and of course in your houses. Amen? Kapag nandun po si Jesus, you will have victory. Meron pong kwento dito na nakita ko na napakaganda na tignan natin as para ma-encourage tayo kung anong nangyari. We have to be very careful because in bringing the presence of God in our houses o sa ating mga tahanan, we have to follow and honor. We have to honor Him, no? Meron talagang principle dyan. Meron talagang pamamaraan ng Diyos sa atin. Amen? Hindi pwede yung style natin. May mga style po tayo, no? Gusto natin na manatili ang Diyos sa buhay natin, sa tahanan natin, but we want it in our own ways. Kamukha, kapag sisimba ka, no? Kapag sisimba ka, gusto mo yung sarili mong pamamaraan. Ano? Di pwede po yun. Kailangan sumunod po tayo sa pattern ng Panginoon. Amen? Meron po talagang ways si Lord. We must follow His ways. Amen? One of the person na nakita ko na si David, his desire is always in the presence of the Lord. Alam niyo si David, sabi niya, one thing I ask of the Lord, this is what I seek,
is to dwell in the house of the Lord forever. Ganun po yung gusto ni David yung palaging manatili ang presensya ng Diyos. Kahit saan siya magpunta, gusto niya, nandun palagi yung presensya ng Diyos sa buhay nila. Amen? That's why, nang maging hari po si David, unang-unang inassure niya na mapagpapala ang kanyang bayan kapag ang presensya ng Diyos ay nandun. Amen? Tingnan niyo po ito para makita natin. Alam niyo po, kahit na anong galing mo, kahit na anong karunungan mo, anong tinapos mo, anong kayamanan mo, ano paman, kung wala yung presensya ng Diyos, malulungkot ka lang. Kailangan po nandun yung presence ni Lord. And one way to attract the presence of the Lord is to follow His ways. And of course, to prepare Him. To prepare Him. Hindi pwedeng, Lord, dito ka na. No? Kailangan po, tayo po yung susunod sa Kanya. And one desire ni David, yung dalhin sa Jerusalem ang presence ni Lord nung panahon nila. Kasi po yung pinaka-center, nung buong Israel noon ay nanirahan po si David sa Jerusalem. And he want that yung presence ni Lord ay nandun. Kasi kapag nandun yung presence ni Lord, tatalunin nila yung mga kaaway niya, pagkatapos mananagana sila, magiging matagumpay po sila. That's why you want to attract the presence of the Lord. Kaya lang, si David minsan kulang sa understanding, kaya minsan napapalpak. But today, gusto ko po na bigyan natin, kahit na po medyo ipag-aaralan natin yung buhay ni David dito, tignan ko po kung paano natin gawin ito. No? Kailangan, paano natin i-build yung... Kasi ngayon, wala na po yung Ark of the Covenant. Titignan natin mamaya yung Ark of the Covenant. Pero meron pong symbolic yung Ark of the Covenant kung paano mananatili yung presensya ng Diyos sa bawat tahanan po natin. Ready na po ba kayo? Amen? So dito po may kwento dito. Sabi niya rito. So sabi niya, okay. Nakita na po ba ninyo? In 1 Chronicles chapter 13 verse 6. Sabi niya rito, David and all the Israelites with him went to Baala of Judah. Yan po, no? Kiriath Jearim, to bring up from there the ark of God, the Lord. Tingnan niyo po, no? Who is enthroned between the cherubim, the ark that is called by the name. So, importante po yung makita natin muna to. The ark is the very presence of the Lord. Very importante po yung Ark of the Covenant dito. Mamaya ipapakita ko po yung drawing kung ano yung Ark. No? Ang desire ni David, dalhin yung Ark doon sa, kung siya naghahari, doon siya po sa lugar niya. Kasi po, bigyan ko po yung background dito, for many years, nawala po yung Ark sa kanila. Actually, napunta po kay Abinadab. Before na mapunta kay Abinadab, kinuha po ng Philistine nung panahon ni Samuel, ng judge po si Samuel. For 20 years, nawala po yun. Napunta kay Abinadab. But then, bago po napunta, kasi po kinuha ng mga Philistine, kasi alam nila na kapag nagkikipaggera po sila, dala-dala niya yung Ark of the Covenant. So yung Ark of the Covenant, kapag nagkikipaglaban sila, sila'y nananalo. Kaya lang nagkasala po yung bansang Israel, nag-disobey sila kay Lord. Then suddenly kinuha po yung ark ng mga Philistine. And then yung Philistine, napakaraming sumpaan dumating sa kanila dahil nga po hindi naman para sa kanila yon. Amen. Do binalik nila, sinakay nila sa toro para madalhin sa lugar, then nakuha ni Abinadab. For 20 years, wala po sa Judah yung Ark of the Covenant. This is the symbol of the presence of the Lord. Amen. Kapag wala po yung presensya ng Diyos sa buhay natin, hindi po tayo magtatagumpay. Sino po yung naniniwala doon? Then, sabi mo ng verse 7, they moved the ark of God from Abinadab's house, on a new cart with Uzzah and Ahio guiding it. So, ang ginawa nila, dahil nga po
atat si David para dalhin yung Ark of the Covenant sa lugar niya, nagpadala sila ng gariton. Nagpagawa siya ng trailer, ng gariton na maganda. So, siguro Fortuner ang tatak, kung ano, hindi ko alam. Maganda yung ginawa nila. Kaya lang, mayroong problem dito. Hindi nag-seek si David kung paano dalhin yung ark. Basta kinuha na lang. Sinakay nila sa gariton. Amen? Minsan, pag gusto nating maglingkod sa Panginoon, kapag hindi tayo sumusunod sa pamamaraan ni Lord, gagawa tayo ng sariling style natin. Para bang kapag sumamba, meron tayong mga sariling style. Di ba? But tingnan niyo po yung sinabi muna ng Deuteronomy. Alam niyo po, dinala niyo po, kukunin nila yung ark sa isang kariton. Pero sa next, another verse, Deuteronomy chapter 10, verse 8, tingnan niyo po muna para makita natin. At that time, the Lord set apart the tribe of Levi to carry the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord, to minister, and to pronounce blessing. In His name, as they still do today. So yung ginagawa nila, dapat binubuhat yung ark. Amen? Hindi po pwedeng isasakay sa kariton. Ang utos ni Lord, ang Levi, yung mga Levita, sila po yung mga parang worker ng church. They have to bring, dadalhin nila yung ark. Hindi po pwedeng isakay. Hindi pwede, bawal yon. I remember when the Bible says, carry your cross. Parang nagdadala ka ng cross. If you want to follow me, you have to carry your cross daily. Kasi lahat tayo mga Levita, spiritual Levites, means we are the servants of God. Pero ang nangyari, dinala nila sa cart. Without inquiring kung tama ba ito, hindi. Amen? Tignan niyo po muna yung picture para alam natin. Dapat ganito ginadala ito yung ark para makita natin yung ark. Next slide natin. Yan. Nakita ninyo yung drawing? Yung po yung Ark of the Covenant, binubuhat yan. This is the symbol of the presence of the Lord. Hindi pwedeng isakay sa kariton dahil yun po yung style. Para madalian, sakay na natin sa truck o dalhin na natin doon para mapasa atin na gagagad. Pero they are not following the law of God. The pattern of God. Anong nangyari after sinakay nila sa kariton? In verse 8, David and all the Israelites were celebrating with all their might before God, with songs and with harps. Masaya pa naman sila. With lyres, tambourine, cymbals, and trumpets. When they came to threshing floor of Kidon, Uzzah reached out his hand to steady the ark because the oxen stumbled. Dahil nakakariton po, merong oxen sa harapan. Sabi ni Lord, buhatin ninyo. Ang nangyari, nang dumaan sila sa baku-bako, mahulog yung arko, itong si Uzzah, akala niya, para bang may concern, of course. Nang hinawakan niya yung ark, namatay. Halaka. Amen? In verse 12, David was afraid of God that day and asked, how can I ever bring the ark of God to me? He did not take the ark to be with him in the city of David. Instead, he took it aside the house of Obed-Edom. Ang nangyari po, in verse 11, di ko po namatay si Uzzah. Dahil nga po, inawakan niya yung ark. Nalungkot po yung hari. Sabi niya, paano ko madadala itong arko? Hindi ko alam ang gagawin ko. Then,
the ark stayed in the house. Sabihin po natin house. In the house of Obed-Edom. Amen? Hallelujah. Sabi po ng verse 14, the ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house for 3 months. 3 months lang po. And the Lord blessed his household, everything he had. Palakpakan po natin muna ng Panginoon. Ito pong si Obed-Edom, ito po'y, Levites po siya. Means, siya po'y tagapaglingkod. And he knows how to respect and honor the presence of God sa kanyang buhay. Nang sinasabi ng hari, saan po namin dadalhin ito? Nakakatakot. Kasi ang sino mang humawak namamatay. Kasi mali po yung pamamaraan. Sa akin na lang. Nagtaas ng kamay si Obed-Edom. Ako po. Alam ko po. Nagbabasa kasi ng Biblia. No, alam niya yung salita ng Diyos. Dalhin po ninyo sa aking tahanan. Ganito po gagawin yan. Bubuhatin po niyan. Basta dadalhin po sa tahanan. And then of course, he knows that every day we have to seek God. Every day we have to pray to God. Every day we have to burn incense. Every day we have to respect. And every day, that presence of the Lord comes in the house of Obed-Edom. Alam niya eh. Alam niya yung salita ng Diyos. Alam niya yung utos ni Moses. Then he respected much about the Ark of the Covenant. Alam niyo po, pinagpala. 3 months. Sino po yung pagpalain dito? 3 months. Amen. 3 months lang pinagpala. Ang sabi ng Bible, talagang sumagana ang tahanan niya. Hindi lamang po siya, pati yung mga kamag-anak niya, pati yung mga nakapalibot sa kanila, napagpala dahil nga po, alam niya kung paano respetuhin ang presensya ng Diyos sa buhay nila. Ito po yung kailangan pag-aralan natin. And what is the meaning of blessing na tinutukoy dito? It also means the blessing of provision. Only that, but it also blessing of a lot of things sa buhay ni Obed-Edom. Sino po yung gusto makatanggap nun? Kailangan po pag-aralan natin ito. Tandaan po natin, ang presensya ng Diyos ay napakahalaga. Kapag ang presensya ng Diyos ay nananahan sa buhay po natin, hindi pwedeng hindi tayo pagpalain. Kasama po ng pangako ng Diyos, nandun yun. Amen. Amen po ba? Marami pong mga tao, ito po yung nakakalimutan nila. When it talks about the blessing of the Lord, it's not automatic. Lord, bless mo na ako. Basta sinabi na, basta nag-pray na ako. Hindi po ganun eh. Hindi po ganun. Ito pinakita po rito kung paano pinapahalagahan mismo ng Diyos. Sinasabi niya, hindi po pwedeng i-violate yung sarili ng Lord para ipagpalain po tayo. If you are disrespecting the presence of God, you have to change your life because we have to respect God. Amen? Sabi nga po, ulitin ko po, the Ark of the Covenant is the presence of God Almighty. Kaya, kailangan po, imbitahin po natin. Tignan niyo po muna yung itsura ng Ark of the Covenant. Ito po yon. Dinadala nila, meron pong anghel na nakaganon. Meron po ako doon, nakabili po kami from Israel. Pero, ito lang po ngayon, symbolic na lang. Baka naman pag nakita ko, sambahin ninyo, hindi po. Kailangan tignan natin kung ano po yung kahulugan nun. Sa loob po nun, para makita natin, sige po, bigay ko yung picture. Ayan. Yung picture po nun, 3 po yung nandun sa loob. Yung salita ng Diyos, yung pong 10 Commandments, yung tablets of stone, sige po, ilagay ko, tablets of stone. Okay, para makita natin. Yung po sinulat ni Moses, di po, sinulat ni God. Yung 2 tablets, yung pong utos po nun, yung mana, at saka yung rod, yung nagbad na rod ni Moses, ay ni Aaron. Ni Aaron kasi, nang tinukoy nila, kung sino ba yung talagang tinawag ko, pinakita po yung mga tungkod, yung tungkod ni Moses kinabukasan, ay ni Aaron, nagsanga. Yun po, nandun po yun. Amen? So, lagay ko po yung another, para makita natin. The presence of God is the Ark of the Covenant.
Ano po yun? Number 1 is the new covenant, the tablets of stone. Nandun po yung mga salita ng Diyos. Why? God is always guided His people by His word. Tandaan po natin, kapag ignorante po tayo sa salita ng Diyos, we violate the principle of God. Alam niyo po, when it talks about the two tablets, ang pinaka symbol nun is the government of God. Yung pangungobyerno ng Diyos. Di po ba ang bansa natin may batas? Di po ba? Constitution. Kapag gusto mong gobyernohin ng isang bansa, kailangan mo ng batas. Gayun din po, ang mga salita niya ay batas sa atin, na kapag nagkamali ka, meron kang consequences. Nandun po yun. So it means, ang presensya ng Diyos, sumusunod sa mga batas ng Diyos. We have to follow the principles and laws of God. Amen po ba? Pangalawa po is Aaron's rod, but yung pong tungkod na may sumulpot na mga sanga. Biro mo, hindi naman nakatanim. No? Kinabukasan lumabas po yun. They symbolize the miracle of resurrection. It means the power of resurrection. It is the power of the Holy Spirit ng ating mga buhay. Amen po ba? Huwag po nating alisin yun. There's a miracle supernatural. Just like Jesus Christ, He died, and after 3 days, He is resurrected. Means, He's talking about life. Transforming life. Kapag tumanggap ka sa Panginoon, Jesus, meron kang buhay na nabuhay na nga muli. Yung buhay mo ngayon, yung buhay mo dati, namatay na yon. Yung bagong buhay mo ay makikita. Makikita yung symbolic, the miracle of God in your life. The transformed life. Yun po. Kapag nandun yung presensya ng Diyos, means ikaw ay sumusunod sa covenant niya. Pangalawa, meron kang covenant kay Lord. Pangalawa, meron ka pong binagong buhay kasi nananahan ng Santong Espiritu sa iyo at transform yung buhay mo at nagiging, na sumusunod ka sa Holy Spirit, sa Santong Espiritu. And the last one is the manna, that symbolize our spiritual food. Pag sinabing spiritual food, every day you have to intake spiritual food. Kung dati puro lang physical ang kinakain mo, hindi pwedeng hindi ka na kumain ng spiritual. It must be regular. Sabihin po natin regular. Because kapag hindi ka kumain, mamamatay yung espiritu mo. So it talks about manna. Noong panahon po ng mga Israelita, bumababa yung manna galing sa langit. That's why Jesus Christ said, sabi niya, ako ang manna ng galing sa langit na ibinigay sa inyo. When you read your devotion, when you do your devotion, you always seek Jesus in your life. That's why you receive fresh manna from heaven. Dahil nga po, it must be regular. Hindi pwedeng mamamatay. Ito po yung symbol nun. Meron ka ng covenant, meron ka pang new life, meron ka pang daily spiritual food. Yun po yung nagagawa ng presensya ng Diyos sa buhay mo. Tignan po ninyo baka sa buhay mo, ano yung covenant? Ano yung pakikipagtipan? Di ba, nakikipagtipan ka kay Lord? Di ba kapag tinanggap mo si Jesus, tinatanggap ko po kayo bilang sariling Diyos. Ako tapoy nangangako na maglilingkod sa inyo. Kaya ako'y susunod na ngayon sa batas mo. Di lamang sa batas ng tao, kundi sa batas mo, Panginoon. Yun po yung Christian, di ba ba? Hindi pa pwedeng Christian ka. Ano yung favorite verse mo? Basta Christian ako. Ano yung verse mo? Bakit? Naging Christian? Basta. Nag-church ako. Hallelujah. Ano yung pakikipagtipan mo kay Lord? Ano yung pakikipagrelasyon mo kay Lord? Ganun po yun. Di ba? When the presence of God is in your life, you have a relationship to God. Meron kang relasyon. That's why kinakausap mo siya, nararanasan mo siya, nararamdaman mo siya, nananalangin ka. Nakukuha ba ninyo? Basta pag nakukuha po ninyo, yun po importante. So noon po, yun po yung mahalaga sa panahon ng Panginoon. That's why hindi niya inaalis kasi darating ang panahon,
nawala na po yung ark, hinahanap nila hanggang ngayon. Kala nila nasa utopia lahat. Pero I know and I believe, symbolically, tinuturo lang po niyo the presence of God comes with His covenant, with the Holy Spirit, and with daily intake of Jesus. No, yung pong devotion, the life of Jesus in our life. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. So how can we attract the presence of God in our lives? You have to understand, you have to attract it. We have to build. Para bang magkaroon tayo ng home base na kung saan regularly ginagawa po natin ito. That's why napakahalaga ng cell group. Sabihin po natin cell group. Sa cell group kasi di ba sinabi ng Bible, when the ark brought it in the house of Obed-Edom, the presence of God, the house of Obed-Edom, then He blesses. In 3 months, He blessed Obed-Edom. Ngayon, babalikan po natin, dinadala pala talaga, that's why yung topic natin, being home, the blessing, dinadala pala yung presensya ng Diyos sa tahanan. And one thing, symbolic na tinuturo rito, yung cell group, kapatid, cell group. Kaya nga po, pag sinabi yung cell group, kasi sa cell group, very holistic po siya, ginagawa ito Tinuturo po talaga ito para manahan ng presensya ng Diyos. Kaya kapag sa tahanan, makinig po kayo, kapag ang tahanan, hindi na ihahayag yung salita ng Diyos, may question, nandyan ba yung presence ni God? Nandyan ba si Jesus? Meron pa yung spiritual intake sa buhay ninyo. So every house, kailangan merong ganito para magkaroon po tayo ng invitation of the presence of God. Sino po yung ready na ganito? Alam niyo po, bless yung mga taong binuksan nila yung tahanan nila para mag-aral ng salita ng Diyos. Bless po yun. Kaya yung meron silang regular na ginagawa nito. Amen? Kasi you attract the presence of God. The blessings of God in attending the cell. Number 1, there will be purity in your life. Why? You will receive living water. The Word of God is preached faithfully in the cell meeting. So, kailangan po, kasi sa cell group, naipipreach yung Word. Di ba? Kapag naipipreach yung Word, then nagkakaroon tayo ng understanding. Naire-refresh po tayo. Sabi ng Bible, I am the living water. Sabi ni Jesus Christ. So, ang nabibigay sa atin, nagkakaroon tayo ng regular intake of the Word, na purify yung sarili natin. Sino po yung kapag nagse-cell group ka, nako-convict ka, minsan pinag-aaralan ninyo. Kasi yung natural yung teaching, di ba? Pinag-uusapan ninyo paano kumapagtagumpayan yung kasalanan. Di, layuan mo yung kasalanan. Ganun po. Di ba? Siguro hindi ka nagpe-pray. Mga tuturo ng mga cell group yan. Di ba? Bakit? Ano yung cell group, hindi po yung iyakan lamang. Yung kapag minsan, kasi may mga problema yung mga cell member. Di ba? Nakikiyak niya po. Anong nangyari sa iyo? Binasted ako. Yung ganun. Anong nangyari sa iyo? Wala akong pera. Yung ganun. Minsan, dinadamay mo ang buong cell group sa problema mo na wala namang kwenta. Hindi ka kaya magtrabaho para di ba? Very basic. Pero minsan, usually, kapag sa cell group, actually may tinatalagang cell leader dun sa cell group. Di ba? Amen? Kasi kapag ang setup ng church, usually ganito, conventional, malawakan, you cannot ask something na hindi mo naintindihan. Di ba? Alam niyo po, yung nagse-cell group, kasi kamang cell group, pabaguhan ng buhay yun. Nagpapakorek ka, nagpapaturo ka. Kasi nga po, yun po yung home base mo. That's why yung blessing, sabi ko nga po, holistic, na tinuturuan kang huwag magkasala. Amen po ba? Amen? Ikaw, kapag nagkakasala ka, usually, makinig po kayo, yung gustong nagkakasala, gusto po ba niya na mag-cell group? Siyempre, sabi ng Bible, you are in the darkness. Di ba? It means, gusto mo magsarili. Kasi hindi mo ino-open yung buhay mo. Kasi kapag ino-open mo yung buhay mo, meron kang accountability.
Nakukuha ba ninyo? Kasi kapag tinatago mo yung buhay mo, merong madilim na nangyayari. Amen? Hindi ka pupunta sa cell group kasi kakain ka lang. Ganon. Meron bang ganon? Kasi may merienda doon, masarap. Pag yun ang purpose mo, hindi ka lalago. Hindi mo in-attract yung presence ni God. Of course, kapag nandun ka sa cell group, either by digital, you have to open your life. You are ready to be corrected. Amen po ba? And you are ready to be encouraged. Sino po yung nandito? Amen? Blessing po yun. Kasi, ang demonyo, kapag binigyan mo ng foothold sa buhay mo, hindi ka lulubayan yan. Sisirain yung buhay mo. Pero kapag na-purify ka, you become closer to God. You become little by little, nagniningning si Kristo sa buhay mo. That's a blessing. Di ba? Dati, sinungaling ka. Dati, talagang mangugali mo. Pero as you join the cell group, when the Word of God is preached, then you realize, nagkakamali ka. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Napakarami pong cell group na binago. Sa cell group lang, nabago. Minsan mga desisyon, hindi mo alam kung anong gawin mo. Pero pag nasa cell group ka, napakadali. Amen? Blessing po ba yon? Parang ganun na po yung blessing. Another thing, susunod, marami po ito, 8 po ito. You will receive the strength of God, God's transforming power. In the cell, your life will be changed by the marvelous transforming power of the Holy Spirit. Every cell meeting is focused on changing the lives of every person in attendance. Yun po yung focus natin. Because the Word of God is preached and the Holy Spirit is there. Sabi ng Bible, no? Kapag nandun po yung salita ng Diyos, automatic yung Holy Spirit is there. Kaya nga po, when the Holy Spirit is there, yung mahirap, nagiging madali. Yung hindi mo kaya, nagkakaya mo. Kasi there is transforming power of God na nandoon. Amen po ba? Amen? Minsan, ang transformation is not parang mabilis. Meron talagang matagal na mabago. Pero as he continues to listen and to join the cell group, nababago. Makikita mo, dati, ganito, dati, hindi. Di po ba nakikita ninyo? Kasi kayo-kayo lang eh. Kapag tinutukan ka na, mag-pray ka na. Pero mo, mag-pray ka na. Dati, hindi ka naman nag-pray, mag-pray ka na. Then, kapag nag-pray ka, kakaroon ka ng sense of, acceptance, o parang sense of value ng buhay mo. Wow, kailangan talaga sumunod na ako sa Panginoon. Nata-transform yung buhay mo. Amen? That's why nagfo-focus tayo. Hindi lamang po yung attend lang tayo, tapos na, uwi na, kaya alis na, iwalay-walay na. Hindi. Tinitignan mo, ano bang nangyari kay sister, brother? Ano bang nangyayari sa'yo? Nagfo-focus sa pagbabago ng buhay. Dati, umiinom yan. Dati, ganito yan. Nagchichismis yan. Dati ganito. Nababago. Hindi ko na pala gagawin yun kasi mali pala. Amen? So, yun po yung nadudulot blessing talaga because you become, the transforming power of the Holy Spirit is there. Nandun po yung Santong Espiritu sa inyo. Amen po ba? Ganun po ba yung nangyayari? Gusto ko po kasing ituro to kasi in general, kasi marami na po tayong nagse-cell group. Sino po yung mga nagse-cell group dito? Magtaas ng kamay. Parang tatlo. Dapat nasa cell group ka kasi yun ang small group mo, yun pong home base mo. Yun po yung sinasabi ng Bible na pagpapalain ng Panginoon. Amen? Actually, yun ang atomic bomb ng Panginoon para sirain ang gawa ng demonyo is to multiply leaders and to multiply small groups. Amen? Yung mga small groups, matindi po yun. Amen po ba?
So number 3 is it can cause social change. Bakit? Kasi the personal change that each person is in the cell experiences will benefit their family, city, and nation. Ang ganda pa naman ng cell group kasi pinupuntahan mo sa bahay, kaya nandun ka sa community ng isang small community, yung mga family, mag-start sa family, di ba? Magse-cell group tayo. Kasama mo mga ilan membro ng pamilya. Dahil ilan lang po, merong nangyayari sa mga buhay nila. They will experience because nandun po yung Holy Spirit. And then suddenly, you can easily be a blessing to your family. Pag sinabi ng nanay mo, tatay mo, ba, anong ginagawa mo, anak? Nakasama po ako dun sa cell group. Di ba? Ba, ano ba yung natututunan mo dyan? Natututunan ko po na talagang si Jesus ang tagapagligtas. Tinuturo po doon, di ba? Kailangan pala tayong sumamba kay Jesus. Kailangan pala tayong mag-surrender kay Jesus. Di ba? Kaya nga po, iniwan ko na yung bisyo ko, Nay. Hindi na ako nagsusugal. Hindi na ako nag-EML. Hindi na ako. Kung nakita ng nanay mo, yun, kapag nabago yung buhay mo, even your family will be blessed. At, di ba, kapag nag-invite ka, biro mo, kasama mo dati yung pamilya mo, then suddenly, i-invite mo ngayon, nanay mo, tatay mo, pati yung mga kaibigan mo, pinsan mo. Then, actually, yung mga kaibigan mo nandun. That's why nagiging blessing the city. And even, hindi mo alam, baka lumawak yan, i-join mo na sa big gathering sa church. Of course, it can cause a social change. It means, invest na na-involve sa kasalanan yung mga tao, nagba-Bible study na lang, nagse-cell group na lang. Di na nagbibisyo. Di ba? Gusto niyo po ba yan? Kasi yun talagang epekto nun. Mas binibigyan natin ng panahon ng ating Panginoon at ang salita niya, di natutuon yung sarili natin sa gawa ng mundo. Amen? Bibilisan ko po yan. It will cause positive change in your values. We redefine family values because the Word of God is the fountain of truth and life. Biro mo, dati sanay na po, kultura na ng pamilya ninyo na talagang ganito yung values namin. Nagbabangayan, nag-aaway, hindi nagre-respeto, hindi nagmamano, hindi naggagalang, hindi talagang sino yung tatay, hindi mo na alam, gaaway, walang respetuhan, walang pagpapatawad. We have to redefine values. So what is the values of the family? What is the importance ng Word of God? The Word of God is the truth, is the fountain of life. Nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng, kasi nagkakaroon ng understanding. People will, napeperis po yung mga tao because of understanding. Akala nila yun ang tama, yun ang ginagawa nila. But when they receive the Word, mali ako. Kailangan pala baguhin ko yung gawain ko, yung ugali ko. Amen? Ang pamilya na pagpapala. That's why bringing home the blessing. Because the presence of God is there, you bring the blessings to every household. Amen? Hindi pa pwedeng, narinig mo na yung salita, wala pang nangyayari. Tignan mo muna, baka ikaw muna magbago. Kaya kapag nabago ka, lahat ng mga nakapalibot sa iyo magbabago. Amen po ba? Balikan po natin, ano ba yung, kaya nga po sa Bible, kung titignan po ninyo, napakahalaga yung, di ba, yung honor your father and mother, for it may go well with you, even your life, pagpapalain ka ng Panginoon, and you will have long life, sabi ng Bible. May mga pangako ang Diyos patungkol sa pagtuturo ng tamang pakikitungo sa ating mga pamilya. Sabi niya, yung patungkol sa mag-asawa, magkakapatid, may turo ang Bible dyan. Ang Bible, tinuturuan tayong bumalik doon sa basic ng human principle of right living sa buhay. Tinuturo niya. Inaalis niya yung mali. We redefine values. Because God loves family. Sino po yung lahat naman po tayo, automatic mahal natin yung pamilya natin. And because God loves family, He always blesses family. In one way to bless the family is to bring the small group.
kapag nandun po yung mga cell group, merong opportunity that God will touch their lives. No? Alam niyo po, we duplicate ourselves bilang mga pastor sa ating mga leaders to pastor people, to shepherd people. If we have a lot of leaders to do the cell group, we have a lot of pastors para abutin ng mga tao. We bring the gospel through cell group. Because the gospel is the good news. So if the good news is preached, then people will be saved. Every family will be saved. Sino po yung nakarinig ng salita ng Diyos, unang-unang iniisip mo yung pamilya mo? Ako po nung ma-born again, I was 21 years old. Lord, kaya pala ganito po kami dahil wala kayo sa buhay namin. Ang panalangin ko, Lord, dumating kayo sa buhay namin. Makakilala din sila sa inyo. Mabago yung buhay nila. Amen? Kaya nga po kapag naboborn again ka, unang-una gusto mo yung nanay, tatay mo makakilala sa Panginoon. Di ba? You love them. Amen? Kasi, napakarami pong pamilya talagang dysfunctional, wala po yung respeto, wala po yung talagang, wala yung presensya ng Diyos. Kaya yung curse, yung demonyo talagang sumisira sa kanila. But if we allow God to take control, to bring the word to every household, to bring the art, then meron pong blessing na darating. Amen? Sabi po rito sa verse number 5, you will learn to help others. Natututo kang maging compassionate. You will develop genuine love to bless those around you. Di po ba kapag natututunan po natin sa cell group, kasi kaya nga po merong small group in order to teach us to cooperate, to have fellowship to one another. Minsan sa small group, makikita mo merong nakakainis na ugali. Sino ba yun? Ang cell group, talagang datang niya late. Pagkatapos, buri na, merienda pa. Ganun. Natututunan mo talaga magpasensya, no? Natututunan mo magpasensya. Tapos ito naman, no? Pag dumating siya, puro yung problema, yung topic, di ba? Puro yung topic, yung problema niya, yung topic. Di ba? Para bang, di ba? Pero dahil nandun ka, natututunan mong magmahal, magpatawad. Tanggapin siya, okay na yan. Kapatid natin yan. Tulungan na lang natin, encourage natin siya na mababago din siya. Di ba? Hindi lahat ng nasa cell group talagang mabilis na nag-grow na. Di ba? Minsan ang tagal-tagal na, matigas pa yung ulo. Di ba? Pero we keep on doing this because the Lord is teaching us to help others. Tulungan mo siya. But if we help them, this is the command of the Lord. That's why ang pinakaunang utos, mahalin natin ng Diyos at mahalin natin ang ating kapwa. Kaya nga po yung cross, ganun, di ba? Talagang we love others. Minsan talagang pag dumating sa church, talagang wala pong kapag-asa. Pero dahil we continue, alam niyo po, ang kailangan lang ng tao, tandaan po natin ito, yung pong acceptance. Yung po bang belong. Kapag naramdaman ng tao na belong siya, ito sa small group ito, sa tahanan namin, sa bahay namin, talagang puro murang nanay ko, tatay ko, talagang ang kapatid ko, sinisipa ako. Pero pagdating, welcome brother, sister, kumusta ka na? I love you with the love of the Lord, kumusta ka na? I'm praying for you. Mararamdaman niya ba? Parang nasa ibang planeta ako. Pero kahit na ganito, gusto ko na ritong manatili kasi accepted siya. Di ba? Pero kapag dumating sa cell group, o kaya nandun sa, hindi mo man pinansin, wala pong acceptance. Amen? So dapat matutunan po natin, sa cell group, we learn how to help others, how to love others. Amen? Gusto ko pong ituro ito kasi gusto ko matutunan natin lahat ang principle of cell group. We are bringing the blessing in every household. Tandaan po natin, we are declaring blessing. If the enemy had a lot of
things to destroy the family, but we have the wisdom. We learn how to declare the blessing, how to bring the blessing to every household. Number 6. Amen? Sabi niya rito, you will invite your family and relatives to be saved. Tingnan mo kapag ikaw na yung napagpapala, you become contagious, you have a contagious power of faith released in your family. Diba? Amen? Ito po yun, no? Yung po bang, sino po yung minsan, no? Maganda po yung kapag nanay and tatay yung na born again o nakasama sa cell group, madali niyang i-invite yung mga anak niya Pero yung anak, minsan, ang tatay ko hanggang ngayon, hindi pa Pero we little by little, we become contagious. We have the power to release the blessing of, we have the faith to release the blessing in our family. Amen? Amen. Kahit na po, pangit yung ugali ng asawa nyo, lasenggo, pagkatapos magulo, siga, pag-pray ninyo. Gusto ko mag-cell group ito para makasama yung mga brothers and sisters. We influence them and we bring them to the blessing of God. Amen. Number 7, you will begin to relate more closely to the leadership. Ito po yung isang importante, no? Each member of the cell feel that they not only belong. Hindi lamang po sila belong, but they are a vital parts of the great organism, which is the church. It means, leader pala ako. Sino po yung, kapag nasa cell group ka, mararamdaman mo, leader pala ako? Di ba? Kasi, ako po, napakarami kong nakita na iniisip mo, kapag nasa church sila, pag nakikita mo lang, simple lang sila, ganun-ganun lang sila. Parang cool, walang alam, tahimik, di nagsasalita. Pero sa cell group, matindi, meron palang mga talent, may mga potential na talagang galing palang magturo. Hindi mo mai-release yun unless you will do it in the cell group. Amen? Marami akong nakita na talagang tahimik lang, pero matindi kapag nandun. Kasi meron palang leader. Lahat po tayo may leadership capacity. Sino pong naniniwala doon? Amen? Nung bata ka, di ba? Kapag sinabi na, wag! Hindi. Gagawin mo. Bata ka pa lang noon, gusto mo you are in control. Gayon din sa pagtanda natin. Gayon din sa buhay natin. We are in control. Ayaw mo nga pakialaman, di ba? Gusto mo yung masusunod. Di ba? And number 8, last one. You will receive a touch from God. Sino po yung gusto niya yung touch from the Lord? If the presence of God is there, you will receive touch from God. Every person leaves the meeting with the assurance that God touched their life. Alam niyo po, napaka-importante na naranasan ninyo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. You can only do that if you have invited the presence of God. By doing the cell group, you will be touched by God. Kaya nga po, kung wala ko kayong cell group, kung nandun kayo, ini-invite kayo, wag po kayong mag-atubili. Ito po yung simbolo na pinapakita, na sinasabi yung Ark of the Covenant. That's why si Obed-Edom, symbolically, dinala po niya sa bahay niya. And that moment, na nag-start na po siyang nandun yung presensya ng Diyos, He blessed. Nagkaroon siya ng bagong buhay, bagong paglakad, bagong paggalaw. Nagkaroon siya ng bagong pananaw. And then suddenly makikita mo. Amen. Babasahin po natin yung mga talata. Then, in chapter 15, yung kwento po yun. Then David said, no one but the Levites. Natutunan na po ni David, no one but the Levites may carry the ark of God. It means, hindi basta-basta. We have to respect the presence of the Lord. Because the Lord chose them to carry the ark of the Lord and to minister before Him forever. David assembled all Israel in Jerusalem to bring up the ark of the Lord to place He had prepared for it. That's why one of the things na ginawa po ni David, he brought the presence of God in Jerusalem. In Judah, that the greatest temple that ever built in the time of his son, Solomon, nakilala sa buong mundo because he respected the God. Kayo po, paano natin respetuhin ang Diyos natin? Paano natin paglingkuran? Basta-basta na lang. David is the man after God's own heart. When you welcome the Holy Spirit in your life, when you welcome the Word of God in your houses, when you welcome through your cell group, you just prepare the presence of God. Tingnan niyo po rito.
And the Levites carried the ark of God with poles of their shoulder as Moses had commanded in accordance with the word of God. Ulitin ko po. Sabi niya, ang sino mang sumunod sa akin, kailangan niyang pasanin ang kanyang krus. We have the burden of bringing the presence of God to people. Tandaan po ninyo, ang pinaka-number 1 na susi natin para ma-involve po tayo sa Great Commission na yan, sinuutos ni Lord, is to be part of the soul group. Kasi sa cell group, everybody can invite. Hindi na ka nahihiya. Hindi ka pupunta sa daan, patawa, magsisi kayo. Hindi mo magagawa yun. Pupunta ka sa ospital, para kang evangelist. Hindi mo pa kaya yon. Pero in cell group, even though bago-bago ka pa, you can just sit down, call your friend, bro, wala ta namang gawan. Makiramdam ka ta. Ating kata nga pulot, merong tayong mapulot dito. Bro, simple like that. You are already engaged. And God is so pleased to you because walang kakeme-keme. Simpleng-simple lang makinig. Bro, halika rito. Kesa saan tayo magpunta, mag-ML o ano pa mang gagawin natin, makinig na lang tayo. And you are bringing your friend, your family. Ma, huwag ka muna magluto. Halika rito, makinig tayo. Manood tayo. Kaya digital mind o physical. We are bringing the presence of God. You are inviting people. You never know. You are a blessing for these people. Tingnan niyo po si David. In verse 16. And verse 43. I just love this verse. Then all the people left. Pagkatapos nila mag-cell group, then all the people left. Each for his own home. And David returned home to bless his family. Wow! Galing sa cell group Nang umuwi na siya, dala-dala niya yung pagpapala. He bring the blessing to his family. Nay, narinig ko. Ganito yung sinasabi. Magpapago na tayo. Susunod tayo sa Lord. David have his own way how to bless his family. Hindi po siya nakipaggera. Hindi siya saan nagpunta. Galing siya sa pagsamba. Dala-dala niya yung presensya ng Diyos sa sarili niya. He brought the blessing with him. And he blessed his family. Sino po yung gusto niyang i-bless yung family niya? Dapat meron kang source. Merong pinanggagalingan yan. You must have a cell group. Doon sa cell group, bit mo yung pag-asa. Bit mo yung presensya ng Diyos na binigay sa iyo na pag-asa, na pananampalataya. Magbabago ang buhay natin. Di na tayo magiging mahirap. Di na tayo magiging ganito. Wala na yung sumpa because Jesus Christ has already delivered us. You have hope, you have word. Every day, each meeting, you receive the new hope, a new encouragement. Babago din. Then you bless your family. Sino po yung handang i-bless niya? Ang pamilya niya. Huwag ka lang maging makasarili. I-avail mo yung sarili mo. Carry the ark. If you want to follow me, carry your cross daily and follow me. Buhatin mo. Dalhin mo. At least meron kang good news. At least meron kang pagpapala na galing sa Diyos. Today I declare na every house will be blessed. Wala yung sumpa. Because the righteous will be blessed. The family will be blessed. The wicked will be cursed. But the righteous will be blessed. Amen. Amen. Pagyamanin po natin yung mga lugar na kung saan. Kung gusto po ninyo, buksan ninyo sa inyo, Lord, gusto ko na pong maging blessing. Kung ikaw ay nasa SOL 2, gusto ko na maging cell leader, gawin mo. You are the carrier of the ark. Si Obed-Edom after 3 months, it's not long, it's not years, it's not 3 years, it is 3 months. God bless him. The moment the Spirit of God is in your house, nandun na po yung blessing. Magmamanifest na lang. Amen? Amen? How many of you are excited? Lord,
Siguro may mga iba rito, wala pa tayong cell group. Tawagin mo nanay mo, tatay mo. Kung ikaw ang tatay, akong magiging cell leader. Magbabasa tayo ng Bible. Ano ang pagbulay-bulay natin? Ano ba yung topic ngayon? Bringing home the blessing. Okay. Ano ba yung blessing na gusto ninyong mangyari? Pag-usapan lang ninyo dito sa cell group. Mag-training kayo, mag-practice kayo. Nay, tay, mag-aral po tayo ng salita. Bringing home the blessing. Let's allow God to be the inhabitants of our family and our houses. Amen? Amen? Huwag pong wala tayong pakialam. Start today. Start today. Kailangan meron kang cell leader na tutulong sa iyo para magawa mo rin sa pamilya mo. Amen? Amen po ba? Ako po naniniwala. Gawin lang po. Hallelujah. I believe matinding mangyayari. Sa Pasko, masaya ka. I declare and I prophesy, blessing and favor will be upon you. Lord, I declare favor in my family. Declare ka ng salita ng Diyos, ng Word of God, ng positive. You will do it regularly. And afterwards, 3 months, you will be blessed. Because you started something. Amen? Sige po, tayo po tumayo. Thank you, Jesus. We praise you. We honor you. We glorify you, Lord. We exalt you, Jesus. I declare favor and blessing, Father God. Lord, sa orasan pong ito, may mga iba po nawawala na ng gana. Parang okay na lang sa kanila na hindi nila attract ang presensya ng Diyos. They don't read the Bible. They don't read their covenants. They don't allow the Holy Spirit to take control over their lives. They don't have a devotional life every day. But today, Father God, renew our strength because we are bringing the blessing in our family. Lord, today, tulungan niyo po kami, Panginoon. We surrender our lives to you. Pwede ba natin itaas ang kamay natin? We have the covenant of God with us. Lord, nakikita mo, nakasuko po kami. Lord, wala po kami magagawa apart from you. Thank you, Jesus. The meaning of worship is to prostrate yourself before God. I remember, yung pong babaeng talagang nagbasag ng alabaster jar sa harapan ni Jesus. So prostration that he asked the forgiveness of God, forgiveness of Jesus upon her life. Then that woman will be a blessing to many. He show how we desperate to be blessed by God. Right now, the meaning of worship is to prostrate before the Lord, to bow down before God and to ask God, Lord, I'm desperate to be blessed by you because you are the only source. Kayo lamang po yung source. Salamat po, Panginoon. I just pray favor upon each and every one. I rebuke the devourer, the enemy upon our lives, and we allow the presence of God in our family, in our household. Lord, let your presence remain in our lives. As we receive the blessing, we will bring it to our family in the name of Jesus. Lord, all glory and honor belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.